Naka-on. Kasi para may ebidensya ako na dumating talaga kayo. Praise. Alright. Indeed, this is the day that the Lord has made, the Bible says, and we will rejoice and be glad in it. Can you tell to the person next to you, good morning? Greet that person next to you. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak si Jesus ngayong umaga? Hallelujah! Magandang umaga, my name is Pastor Chris De Los Santos. I'm the first batch Christian Theological College. First batch pero mukhang last batch kasi mukha pa naman ako ano. Diba? Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Alam niyo, yung salitang good morning is not only an answer to the person who told you good morning, but good morning means it is a declaration. Whether you wake up in the wrong side of the bed this morning, kahit na wala ka sa mood o masama ang pakiramdam mo, whenever, sa ating mga Kristyano, whenever you say good morning, it is a declaration. Kahit na hindi masyadong maganda yung gising mo, pero you are declaring that your morning is good. Amen! Amen. Napaka-importante, umpisahan natin ang araw na talagang we are optimistic, we are positive. We are believing that God will do something good, something great in our lives. Amen? Amen. Praise the Lord. Lagi mo sinasabi, kagabi, nung matulog tayo, bagamat excited tayo ngayong araw, kagabi nung matulog tayo, desisyon natin yung pagtulog natin kagabi. Pero yung paggising natin kaninang umaga, hindi natin desisyon yun. Hello? Amen. Desisyon yun ng Panginoon. Amen. Amen. Pwede ba natin palakpakan at purihin ng Panginoon sa oras na ito? Hallelujah! He deserves praise today. Praise the Lord. Before we celebrate the goodness of the Lord this morning, I just was pastoring for that opening. But anyway, maybe call on, impromptu to, maybe call on one of our faculty, one of our teacher, Pastor Emil David. Can you please open us in a word of prayer? Shall we all rise up in the presence of our great and good God? Dear Lord and Father, we thank you, Lord, for your abounding grace and goodness, for sustaining us through these years, for taking care of us, our families and our ministries, O God. Indeed, you are good and you are great. We thank you, Lord, and we worship you. We praise you for giving us the privilege to serve you, O Lord, to be a part of your great and grand plan for humanity, O God. Thank you very much for what you have done for us
and through us, O God. And this morning, we will celebrate your goodness, O God, and we will exalt you, because indeed you are worthy of praise. So bless us, O Lord, as we continue this fellowship, and warm our hearts, O God, and move within our means, so that we can experience once more the goodness and the greatness of your works in our lives, O God. And encourage us and prompt us, Lord, to continue with what you have marked for us, Lord, toward the good and wonderful purposes that you have. Thank you, Lord. And with all the things that we will do, the singing, the praising, the testimonies, the words that we will utter, may you be pleased, O God. May you be glorified. For all of this, we give you praise. We give you all the thanks and praise. We worship you, O God. We exalt you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you very much. Okay, the Bible says, Psalms chapter 34 verse 1, I will bless the Lord sometimes. Sometimes ba? No. Ang sabi ng Bible, I will bless the Lord at all times. At all times. Amen. May mga pinagdadaanan tayo sa buhay, sa ministry, sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho. But regardless, the declaration of the Bible is, I will bless the Lord at all times. I challenge you this morning, ibigay natin yung ating 101% na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Because He deserves the highest praise and glory and adoration. Can I invite the worship team to lead us in praise and worship this morning? Hallelujah. Praise God. Pwede po ba natin bigyan ng malakas sa palapang ating Panginoon? Hallelujah. Pinaka-best at pinakamalakas sa palapang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede mo ba sabihin sa iyong katabi na masaya ako at nandito ka ngayon? Amen? Ganon din sa iyong likuran, sabihin mo masaya ako at nandito ka ngayon. Amen? And as we sing our first song, pwede mo bang umikot tayo, magkamayan, magyakapan, magbatian sa bawat isa as we sing this song. Hallelujah! Come on! You're my
nakaranas ng kalayaan sa gapos ng kaaway. Sumigaw ng malakas sa hallelujah! Hallelujah! Come on, let's worship! Continue worshiping God today. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah, Lord Jesus. We worship you.
is running after me. All my life you have been faithful. Come on, let's make this a prayer today. Hallelujah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will say, come on, say, hallelujah. It's running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Come on, let's just give it praise. Come on, hallelujah. Ibigay po natin ang big best natin palakpakan at pagpuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you for this day, oh Father God. Thank you, Lord, for your grace and for your love for us, Lord Jesus. Tunay nga, Panginoon, hindi ka nagbabago magpakailanman. You're the same yesterday, today, and forever, Lord Jesus. And I praise you, oh God. And thank you, Lord, for your presence this morning, oh God. Mga Panginoon, ang bawat isa ay maramdaman ng kaligayahan. Maramdaman, Panginoon, ay yung pag-ibig, pag-asa, Panginoon, sa araw na ito, sa gawain namin, Lord. Binabalik po namin lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat sa iyo lamang. In Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Thank you very much, FGFC Worship Team. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa kanilang buhay? Meron pa pong ilalakas yung palakpak na yan. Hallelujah! Praise the Lord! Maraming salamat, Pastor Josh, for leading us in praise and worship this morning. Truly and indeed, that the presence of God is here in our midst. Amen! Amen. And because we started late, siyempre, meron tayong mga skip, no? Doon sa program na pinadala sa atin. Okay lang ba yun? Kasi we started 10:30 in the morning instead of 9 o'clock. Sino yung nandito before 9 o'clock? Pwede mo taas ng kamay. Before 9 o'clock. Grabe, no? Si Bishop Manny, Apostle? Evangelist. No, galing pa sila ng Las Piñas. Sino mas lalayo pa sa Las Piñas? Yung pinanggalingan. Rengaliwa, atutan na muna eh. Las Vegas? Meron pa galing Las Vegas? Las Vegas. Pero kanina pa sila before 9 o'clock. And buti na lamang, medyo yung sweet fellowship kanina, no? Kakakwentuhan tayo, hindi tayo masyadong nainip. And we're so comfortable kasi rest ko yung church ni
ni Pastor Eli, magsasalamat sa Panginoon. But anyway, ngayon siguro magkaroon tayo ng konting kamustahan at tatawag siguro ako ng mga ilan na kasama natin sa Bible School, no, para magbumati sa bawat isa sa atin to give their short greetings for all of us, no, habang I believe mga estudyante siguro na apoy. Ano? Tawagin natin ano ba si Pastor Ray Sandalang to give us ayun na, sige, palapahan natin Pastor Ray Sandalang kasi dapat opening remarks Pastor Ray. Pero ito, middle remarks. Purihin ng Panginoon. Si Cardo Danisay ng Caloocan City. Ayun. Sinong artista ang pwede natin itulad sa'yo? Pedro Pendugo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay natutuwa o tayong lahat ay natutuwa at nagagalak sapagkat nagkita-kita po tayo sa lugar nito bilang pagsasama-sama ng mga estudyante bago po magtapos ang taong 2024. At salamat po, palakpakan natin ng malakas si Pastor Shin na kasama po natin. Salamat po. Kahit na siya po ay may edad na, ay talagang nandito pa rin at nagbibigay pa rin po ng time. Kaya ako po bilang ganti doon sa ginagawa niyang effort, nag-effort din ako sa kanyang sunduin sa airport kada pumupunta siya rito. Madaling araw po lagi yung biyahe niya, kaya napupuyat po ako kapag dumarating siya. But anyway, kulang pa po yung sacrifice na yon doon sa sakripisyong ginagawa niya sa atin. Actually, ito po ay, dating pangalan niya ay Newman Mission Seminary, tama po ba? Bago po siya naging Christian Theological. Pero siyempre, kukunin natin yung pangalan, yung unang-unang pangalan na ipinanganak talaga, at si Pastor Shin ang siyang founder po noon at nagsimula ang Newman Mission Bible Seminary. Actually, hindi college yun Newman Mission Bible Seminary. Yun yung dati, yung unang-una, di ba, Pastor? Di ba? Seminary dati. Seminary pa po yung nakalagay. Nabago na lang po nitong late. But anyway, salamat po sa lahat ng estudyante. Pwede po mapalakpakan natin yung bawat isa. Mahal po namin kayo at naniniwala po kami na kayo po ay patuloy na ginagamit ng Panginoon. Marami pa po tayong mga kasamang estudyante na naglilingkod at nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Ito lahat ay bunga po ng pag-aaral ng Biblia sa itinayo at itinatagpo ng ating founder, Pastor Shin, ang Newman Bible Seminary. I think way back 20 years ago na po siguro nakalipas nung mga hindi lang 20 years. At Kuya Manny, 30 years na, no? 30. Kasi nung time na yun, 19 pa lang ako eh. 19 years old pa lang ako nung pumasok po ako ng Bible School. I am 19 years old. Ngayon po, 25 na po ako. 50 na po ako. Mag-51 na po ako sa susunod na February. Ibig sabihin, almost 30 years ago. Grabe pa ang ginagawa ng Lord. Still, kasama pa rin natin si Pastor Shin. Kasama po namin kayo. At yung first, second, and third batch ng Bible School, Newman Mission at Taguig Theological Bible College, magkakasama po tayo. Ito po yung bunga. Marami pong ginagawa ang Diyos. Lalo na po sa akin, bilang bunga po ng Newman Bible College, ngayon po ako po ay na-destino na po sa Manila. Nakapag-church plant po tayo doon ng almost 35 church planting sa Manila. Pero yung po ay sinurrender ko lahat sa Forest Square. Wala akong kinuha kahit isa. Alam yan ni Pastor Celis. Asana si Pastor Celis at si Pastor Eli Tibio. Yan po yung mga Forest Square na kababayan ko, kabaro ko, kapamilya ko. Pero nung ako po ay inutusan ng Diyos na mag-independent at may pinapagawa ang Lord sa amin, nagtuloy-tuloy pa rin po yung church planting. Meron po tayo sa Baguio, Zambales, meron po tayo sa Bataan, meron po tayo sa Parañaque, sa Cavite, meron po tayo saan man dako po ng lugar po ng Central Luzon. At papunta po kami ng Visayas, meron na rin tayo doon. Mindanao, pupunta po tayo ng Mindanao. At most probably this year, 2025, mag-other country na naman po tayo para mag-church plan. Tuloy-tuloy po yun mga kapatid. At ako po yung bunga ng Newman Mission Seminary. Yan po yung ginawa ng Lord. At ngayon po, bilang independent church po,
pinarehistro natin ang pangalan ng simbahan ay Cathedral of Faith at ngayon po ay nagtatayo po tayo doon po sa nabili po nating lupa sa Caloocan City proper, 400 square meter. Ngayon po, this coming next month, magpapatayo po tayo ng 4 na palapag na building doon. Kaya kasama na rin po yung Human Mission Bible College International, nanganak po yung Bible School ng Ora. Ngayon po meron tayo doon, mag-2 years na po yung Human Mission Bible College at yun po yung ginagawa po natin ngayon doon. Pang 3rd floor po yun, yung eskwelahan po ng Human. Kaya yun po yung anak ng Human dito po sa Manila. Pampanga, going to Manila. Kaya salamat po sa Panginoon, pinagpala niya po tayo, dumami po yung gawain, dumadami po yung miyembro, dumadami yung mga leaders, dumadami yung mga workers, at yan pong lahat ay bunga po ng paaralang Biblia, Human Mission Bible Seminary na pinagmulan po natin. At salamat sa Panginoon, ginamit si Pastor Shin para ho tayo ay makapaglingkod sa Diyos na ginagamit mightily, hindi lang po intellectual, mas mahigit po na tayong lahat ay anointed by God, chosen by God, and anointed by God. Amen? Kaya nagwapuhan tayong lahat, naggandahan tayong lahat. Dati mga payatot lang tayo, kami ni Pastor Chris. Si Chris po second batch sila, nauna po kami nila, Pastor Ismael, si Pastor Bernard, yan, kami po yung nauna. Nung mga time na yun, napayat pa si Pastor Chris ngayon, tingnan niyo po, gwapong mataba, purihin lang Panginoon. Salamat po ng marami sa Lord at marami po sa pagdalo ninyo. At salamat po sa bawat isa. At ako po'y natutuwa at buong puso po akong nagpapasalamat sa Diyos sapagkat biniyayaan niya po tayo ng mga gawain ganito, pinagkatiwala ng Diyos ang napakalaking mga gawain at maraming simbahan na nabubuksan sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng Diyos, magtuloy-tuloy po tayo, huwag tayong sumuko hanggang sa katapusan ng daigdig na ito. Purihin ang Panginoong Diyos. Tawagin natin si, kalimutan yung pangalan ng celebrity na yun. Anyway, bahala ka sa buhay. John Lloyd Cruz, salamat Pastor Ray Sandalang. Actually, sabi niya second batch ako. First batch ako sa Christian Theological College. Last batch ako doon sa Newman. Kasi nagbawa after 2 years. Tama, Pastor Manny, no? Ako yung crossroad. Ako in the middle, no? Sa transition, nung 2 years kasi sa Newman, 2 years. Tapos nung Christian Theological College, nagtuloy-tuloy tayo sa 4 years, no? So ako yung first batch sa Christian Theological College, last batch sa Human Bible Seminary. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Ray Sandalang. At Pastor Ray Sandalang ang naging pastor ng aking napangasawa, yung aking ex-girlfriend. Yun, kunwari hindi niya ako naririnig ngayon. Yan. Purihin ang Panginoon. Salamat po. At tawagin po natin isa pang faculty, no, ng ating minamahal na paaralan ng Biblia. Palakpanin natin si Pastor Emil David. Palakpanin natin para magbigay ng kanyang pagbati sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Isang kasiyahan na maging bahagi ng gawa ng Diyos sa pamamagitan ng paaralang Biblia na ating pinagsaluhan. Sa kabila ng ang ilan ay hindi ko na nakikilala dahil ako yung nagpasimula sa umpisa ng Human Mission Seminary. Ako'y nagpasimula noong ito ay Christian Theological College. Ako'y lubos na natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos sa gawain na nakapaghahanda ng mga taong tumutugon sa kanyang panawagan upang makapaglingkod at makapagbahagi ng mabuting balita at maakay ang marami tungo sa layunin ng Diyos na makarating doon sa piling niya sa walang hanggan. Sa kabila po noon, I am very grateful to Pastor Shin and to those who pioneered the Human Mission Seminary because maybe Pastor Shin would not recall, but I am one of the first who had the participation in the very first building of
the Numan Mission when it was at its inception and its construction period. Actually, I was there when Mount Pinatubo erupted on top of the second floor when it was still being built, which turned out to be a library, I think, on June 15, 1991. Because at that time, Ang lupit. I was a civil, licensed civil engineer before I Naalala pa yung date? And I was asked to look into the structure to make sure that it was structurally safe for the use of the students. And it was a good experience that I was able to be a participant in the preparation of the structure of the schools eventually. And thankfully, I thank God and Pastor Shin and all the others who had a part in the propagation of the school, that eventually I was able to teach. And there are some here who I still remember, at least by face and now by name. And I always have to apologize that for the past years I meet so many people, and I would immediately tell them that if they meet me in another place, to please remind me, because I am easily I could be easily recognized because of the hair, of course, and of the face. And it's so hard for me to recognize everybody, and my memory is not as sharp as it was before. But I have to tell them that if you meet me one day in a place, just like this occasion, if ever we will just be spending a few hours together, I may not remember all the names, much more than the faces. So please, if you see me somewhere, just remind me so that I will not look like being a snob. So congratulations to all those who had a part in Numan Mission and Christian Theological College Foundation. And congratulations, and we thank God for Pastor Shin for pioneering this work and still continuing to do whatever he can so that this will continue in whatever way or form that it will serve the body of Christ for the propagation of the gospel, for reaching out people. Thank you very much. God bless you. Thank you very much, Pastor Emil David. Pastor Emil David, isa sa mga hinahangaang tagapagturo ng ating pag-aaralan ng Biblia. Isa pang palakpak para kay Pastor Emil David. Purihin ang Panginoon. Meron pa ba tayong faculty? Maliban niya, pero iuli natin yung ating former school administrator, di ba? Meron pa ba? Wala na, no? Pastor Roland. Oo, siyempre pa. Di ba? Isa sa mga product ng Christian Theological College, no? At ang head pastor ng Church of God, Colgante. Purihin ang Panginoon. Tawagin po natin si Pastor Roland Mandapas. Pastor Roland, greet us. Thank you po. Yan. So, Merry Christmas sa ating lahat. Tumatanggap po ako ng aginaldo. Yeah, so, salamat po sa Panginoon. 1994, naging participant ako ng Bible School as a student for 2 years only sana. But they said, magiging bachelor na kayo, gagraduate kayo ng bachelor, additional 1 year. So, from 2 years na pinangarap, ginarap yung 1 taon pa para mag-bachelor. But sad to say, sabi ng admin, hindi daw gagraduate ng bachelor, yung 3 years lang, another 1 year. So, 4 years. po kami naglalakar dyan, pinapaalis na ng barangay captain kasi naglalakar. But sabi namin, Lord, ikaw ang tumawag sa amin dito, proteksyonan mo kami. Amen. So ganun po, yung faith po namin, walang umalis, yung mga bubungan ng mga bahay doon, pinagtatanggal na, pero yung mga bats natin, hindi po umalis. Nagpatuloy sa pag-aaral. So teacher ko po noon, si Pastor Emil, ang galing maturo. Amen. So salamat sa ating pong Panginoon. And then, nung nag-graduate na interview, sabi, pag hindi ka pumasa ng interview, kahit malaki pa yung grades mo, hindi ka mapasa, hindi ka gagraduate. So one question I received before, sabi, sino ka na?
5 years from now. Yan. Sino ka na 5 years from now? So, ang bilis ko pong sumagot, 5 years from now, teacher na ako ng CTC. Sad to say, after po nag-graduate kami, nagsara. Nagsara yung Bible School. Pero ang maganda, after 5 years, tinawagan na ako not to apply. But ang sabi, magtuturo ka na. Yan. So iba po talaga pag may pangarap ka sa gawain ng Panginoon, kapag ka natouch mo yung puso ng ating Panginoon. So nagturo po ako doon ng 6.5 years kasama si Pastor Evan David. Amen. Salamat sa Panginoon. Under kay Pastor Kim. Yan. So salamat sa Panginoon. Nagamit po tayo ng Diyos sa pagtuturo. Marami yung mga estudyante na naturuan. Marami po yung mga naging estudyante po namin na nagpapastor hanggang sa kasalukuyan. Purihin po natin ang ating pong Panginoon. At ngayon po ako yung nagpapastor sa Church of God Colgante, kapalit ng ating head pastor na naging teacher din ng Bible School ng CTC and Newman Bible College and Seminary. Yan si Pastor Tuason, wala po naman stroke siya. So salamat sa Diyos sa biyaya at tulong niya na develop tayo, naturuan tayo, at ngayon ay patuloy tayong nagagamit ng ating Panginoon sa kanyang ministry. So tayo po lahat na nandirito, hallelujah, magpatuloy lamang po tayo maglingkod sa Panginoon. Ang pagkilingkod po natin sa Diyos, hindi sayang. Natin po. Thank you, Pastor Roland Manlapas ng Church of God, Colgante. Tama, no? Yung dating head pastor doon is naging professor din natin. Ano bang subject din doon? New Testament survey? Oh, okay. Tapos ano yung lagi niya sinasabi? Bungad? Actually, purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Alright, so tuloy-tuloy tayo. Meron ho actually na nilagay dun sa program natin na at least bibigyan tayo ng mga 3 minuto, isa-isa para magpasalamat. But pardon me, gawin ho natin yung siguro sa last part na lang kung meron tayong magkakataon kasi it's 11:20 and meron pa ho tayong mga nakasalang. Anyway, ginawa naman na natin yun kanina habang nag-uusap-usap tayo dyan. Okay na ho ba yun? Okay. Kasi alam ko, yung iba galing pa sa malayo, no? Hindi pa kumakain, yung iba kulang sa tulog. Pero minsan mas okay yung kulang sa tulog, yung walang tulog kasi yung walang gising. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Tawagin natin, bago natin tawagin yung ating founder, no? Tatawagin muna natin yung ating former school administrator. Marami ho siyang binagsak ng estudyante. Yun. Pero hindi ho tayo, wala ho tayong karapatang magalit o magtampo sa araw nito sapagkat nandito tayo sa kanyang baluarte. Kung meron naman ho gustong magreklamo, ay gawin na lamang po ninyo sa ibang pagkakataon. Not in this church. He is the man in this church. Okay? Tawagin natin ang ating mahal na school administrator, Reverend Eli Ibio. Bakit pag sa kanya may music, Joash? Bakit kung ito wala? Nagkataon lang. Oh, okay, nagkataon lang. Palakpan natin siya muli hanggang hindi siya nakakarating ng stage. Medyo nagsising in na yung edad eh. Good morning, everyone. Praise God. Welcome to Foursquare Gospel Family Church. I'm sorry we have a lot of gatherings like this last time, but we don't have in this place because we are not yet ready. So thank God God provided us a nice aircon so that you can stay here of our gathering anytime. So you are welcome to this family. By the way, I'm very proud of you. By the way, masayang-masaya po ako. Very proud po ako sa inyo dahil kung titignan ko pa yung sarili ko ay mas malaki na po kayo kaysa sa akin. Tumangkad na. Bakit po? Mas malaki yung congregation nyo kaysa sa akin. Kaya malaki na po kayo. That's why I'm proud of that. And of course, I'm still proud with Reverend Shin because all of this ay effort po niya ito para sa atin na we cannot compare the love of Pastor Shin to the Filipinos like you.
this event is not for me, no? Actually, this is the legacy of Pastor Shin that he wants to remain it in our hearts, in our mind, even in the future. So, first of all, we have to thank Pastor Shin about this event, and in spite of his age, no, he have still have this vision to rise again our Bible College in Porac, no. In spite ako na nagre-reviews, wag na, pagod na, maedad na po kami, pero hindi niya pumabitaw-bitaw. So, I thank God, you are the fruit of His labor, of our labor, because since the opening of the new Mission Bible College in Porac, I was there with Reverend Sin until the end, although I have a lot of days of vacation because of many circumstances, but thank God we still have overcome. Amen? Amen. Hallelujah. So, the result is you. No? The product is you. Kayo po ang kagalakan namin. Kagalakan ni Pastor Shin. Kaya ginagawa niya po ito sa atin. Kaya naman, huwag natin kalimutan na makipag-communicate po sa Kanya, na magpatotoo, magpasalamat, mag-express dahil hindi man niya kailangan yun, pero that's the proper. No? Kaya salamat sa Panginoon. Well, as I have time, I just want to inform you na gusto niya po talaga na maibalik ang building ng Christian Theological College. Hindi po nakapangalan sa isang tao man o sa isang Koreano, no? Nakapangalan po yan sa institusyon, no? At nandoon ang legacy na ayaw bitawan ng Pastor Shin dahil alam niya po na we are the product of that. Kung ano man ikaw ngayon, that's our beginning. So ipag-pray po natin na we have already 2 lawyers. No, natapos na po kasi isang lawyer. May pangalawang lawyer pa po. So, sabi ng isa, talagang matagal na maayos. Pero, nandun po rin yung desire ni Pastor Shin. We, as his SPA sa case na to, kailangan pa rin namin ang prayer po ninyo. Dahil, alam nyo naman, no, we Christians, we want to make it order or proper or professionally ang bawat situation. So, we don't want to get worse in this situation. We just want to get the building and then we open the school right away and then the school will be free after we can get the building. Remember that hundreds of sponsors of pastors are waiting for that. Sana huwag niyo pong kalimutan isama sa pananalangin. That time to time, pastors is coming down here and umiyak po yung puso ko sa kanyang passion sa ministry. No? Kaya kung kayo po ay umiyak sa passion niyo sa ministry, ganun din po siya, passion po niya tayo in the ministry. Kaya sana huwaran po natin yung kanyang passion na yaon sa ating ministry na pinakatiwala sa atin. No? Kaya idalangin natin na bigyan tayo ng favor ni Lord dahil probably pagka makukuha na po ang building natin dyan sa Porac, ay automatically we will open the school. Maraming humingi ng mga transcript of records po sa akin. I cannot do that. I have the authority to any records. No? So, we need your prayer. Praise God. Bago po ako bababa dito, magpatuloy po kayo na dahil ang ginagawa po natin, hindi po sa ating sarili, para sa Panginoon. Amen. Kaya very proud po si Pastor Shin sa atin dahil kayo po nagpapatuloy sa ministry. Nawa, in times of communication like this, huwag po niyo kaming i-frustrate dahil yung attendance lang po niyo ang hinihiling po namin. Malaking bagay na po yun. Maraming salamat for your coming. God bless you. Thank you, Pastor Eli. Maraming salamat. Alright then. So before we listen to an exhortation this morning, syempre, siguro, I don't know if all of us already know Pastor Shin. Siya yung nag-start, siya yung founder ng Newman Bible Seminary.
And he felt a calling from the Lord, so kaya umalis siya ng Pilipinas at pumunta ng ibang bansa. In fact, he went to America. So some of the students, especially yung mga latter part na ng school, parang hindi na siya na-meet, hindi na siya nakita. But personally, I saw the passion of Reverend Sheen. No? There was a time, sino yung mga nakasama namin, meron tayong prison ministry, di ba? Pumunta tayo sa prison, di ba? Ayun, si Reverend, si Pastor Lenin, nandito rin pala from Bataan. Mamaya hingin natin siya ng konting oras para batingin tayo. No? The first batch, yung mga kabatch ni Pastor Cabdo Dalisay ng Caloocan. Nasaan sila? Nasa shooting na. Alright. So, without further ado, pwede natin purihin, palakpakan, parangalan ng Panginoon sa buhay ng ating founder and president, Reverend Yon Yu Sheen. Good morning. The Lumen Bible College Foundation, the B. The foundation, God is foundation. Alright, so they say Christmas meaning, make a good relationship. Family to family, friend to friend. Also, our students all are students, church to church, ministry to ministry. Good relationship. Is a meaning Christmas party. Also, you will make a good relationship with God. Okay? Thank you very much. God bless. Thank you. Merry Christmas. Short but sweet. Purihin ng Panginoon, hindi natin kailangan ng translator. No? Siguro naman naiintindihan natin yun. No? Let's continue to have that good relationship, not only with our friends, our families, but everyone. Amen? Purihin ng Panginoon. Medyo nabitin sa worship kanina. Ako medyo nabitin ako. But before we call on one of the student, na mag-share sa atin ng word of the Lord. Can we all stand up? Can I call on again the worship team of this church to lead us in a short worship song, and then we will call on Pastor Manny Maliwat to share the word of the Lord. Can we all stand in the presence of the Lord? Amen. Thank you, Jesus. Thank you, God. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakagandang araw po ngayon. Amen? And a perfect time to worship. Amen? Sabi naman, ang pagsasamba po ay wala sa araw. Hindi dahil linggo, hindi dahil may special occasion, but anytime to worship God. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Yung Santa Lucia, kaya ang gulo. Bunukan niya dalan ka. Ay, kaya manin na. Suicide na ninyo niya. Kaya ang memorya. Suicide na ninyo. Langit mo lang. Langit na dalan. Kaya akin niya. Kaya bumidalang. Kitang karigaya. Kitang gulot. Bunukan niya yung side na nitang memorya. Nitang bayo. Nitang extension. Di ba memorya? Walang memorya. Luma. Ang ating kantong Luma, bayo. Itang dibutan. Sa buhay ko, ilagi mo. Itang kanto, ita kay ba't luma niya. Narito, dahil sa biyaya mo. Brother, sa kanta. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking
itatanghaw sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapat ka sa buhay ko, ilagi mo lang. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupurisan. Taas po natin ang kamay ka sa Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghaw sa buhay ko, tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghaw sa buhay ko, tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghaw sa buhay ko, tanging Ikaw, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadalasan, pupurihin ka sa awit, tataas tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Salamat natin ang pangalan ni Jesus. Pupurihin ka sa awit. Come on, church, sing. At ang aking tinig, itatanghaw sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan.
we just enjoy the presence of the Lord this morning? Hallelujah. Pwede po natin itaas ang kamay natin sa Panginoon at bigyan po natin ng pasasalamat at papuri ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, Yahweh, sinasamba ka namin, Panginoon. Oh, luwalhatian iyong pangalan. Oh, sambay ka. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for your presence. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos sa umagang ito. Ito po yung pinaka nakakatakot na sandali sapagkat to preach in front of your teachers and admin and founder of our school. Actually, this is my first time to preach. Kahit yung mga klase ko po sa Bible school ay hindi po ako masyadong nakita na nangaral ng salita ng Diyos outside the school. Ito po yung unang pagkakataon ko na talagang makapangaral ng salita ng Diyos sa kanilang harapan. At ito po isang malaking gagalakan sa akin at sinabi ko nga kay Pastor Tibio YB at sinabi niya sa akin na ikaw yung pinili ng Panginoon na mangaral ng salita ng Diyos. Alam mo po, lahat po tayo ay karapat-dapat na mag-exhort sa ating kalagitnaan. Actually, hindi po rin po ako papayag na hindi ko may patotoo yung experience namin o yung naging struggle ko sa Bible school na ito na pinag-aralan ko sapagkat naranasan ko dito on how God really trained me to be equipped as a pastor, bilang isang pastor para maging isang pastor ng isang iglesia. Natutuwa po ako sapagkat ngayon kasama ko po yung bunso kong anak. Nandito po siya at kasama ko na rin po siyang naglilingkod ngayon sa Panginoon. He's really our musician. Siya po yung nag-handle din ng aming youth sa aming iglesia ngayon sa Las Piñas. Doon na po yung aking church na hinahawakan sa Las Piñas. Andyan po yung anak ko, pwede bang tumayo si God? Yan po yung aking bunsong anak. 17 anyos na po siya. Yan po yung kasiwa ko po ng aming professor. So ako may nagpapasalamat sa Diyos. Actually, si Pastor Shin ay nakasama namin talaga ng gusto way back nung nasa Bible school pa lang. Kasi kami talaga yung napanghawakan niya kami talaga ng gusto. Itong mga estudyante na huli, hindi na sila masyadong talaga. Pero si Pastor Shin and also the wife of Pastor Shin, they are really very kumbaga accommodate. Ina-accommodate kami, ay sa bahay nila, open kami. Pumupunta kami, pinaghahanda kami ng pagkain. Kasama namin sila sa Villa Maria. Tama ba? Yung Villa Maria sa mga kita, sa Bamban. Kasama namin sila. And the Bible school also teach me how to interpret from English to Tagalog. Dito ko talaga na-train sa Bible school. Kaya hanggang ngayon, interpreter pa rin po ako ng mga Koreans. Pagka mayroong kaming seminar, ako rin po nag-interpret from English to kasi po, sanay na po ako sa English ng mga Korean. Alam ko na po kung paano sila magsalita. Kaya kaya kong interpret sila. Siguro dahil sa ilang taon ko silang kasama. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil din sa Bible School, na-meet ko yung aking sister wife. Dito ko rin po siya na-meet sa CBC. Salamat naman sa Panginoon, wag po kayo mag-alala dahil hindi po siya nag-graduate ng Bible School. At nag-abroad po siya. At pagkatapos po ay ako na lang po nag-aaral ng Bible School. Ang una ko pong ministeryo ay sa Aurora Province. 9 na taon po akong naging pastor sa bundok ng Aurora. At pagkatapos po nun ay tinataka po ng Panginoon, dinala ko ng Panginoon sa Las Piñas. Nasasabi ko na malaking katulungan at talagang hinubog ako ng Diyos sa gawain ng ating Diyos. Kaya nga nahihiya po ako talagang mangaral. Actually, ayoko mangaral po sa inyong harapan sapagkat unang-una, naniniwala akong mas magaling kayo sa akin.
Dahil kayo, babad na babad kayo, nung nag-umpisa kayo sa ministeryo, talagang nandito kayo sa Pampanga. Samantalang kung ako talagang Aurora, yung mga klase ko po, in-invite ko lang yan, pumunta ng Aurora. Nung una po akong nag-ministry doon, ayoko po yun. Kasi napakahirap po talaga pala na mag-ministry sa bundok. Pero kapag tinrain ka pala ng Diyos sa bundok, ibababa ka niya doon sa patan kung saan mararanasan mo yung tunay na pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Bigyan ko natin ng malakas sa palakpakan ng ating Diyos sa Panginoon. And really, I'm so happy to see every one of you sa oras nito. Nandito yung aking mga ka-churchmate, nandito rin yung aking pastor, si Pastor Reynaldo Sanggalang ay siya po ang aking matagal na pastor. Siya po yung talagang nag-handle sa akin. Matagal din po siya dumating. At si Pastor Tibio po, yan po yung aking mga pastor. Talagang si Pastor Tibio ay from San Fernando, pupunta pa po yan ng Santa Ana para lang talaga kami tulungan noon dahil nagkaroon po ng struggle ng aming church sa Santa Ana. Pero naging matyaga si Pastor. Hallelujah. Gusto ko pong, because this is only exhortation, siguro mga 1.5, no? At least hindi ko wala. Nauna naman po ako sa inyong pumunta rito, kaya kahit na 2 oras po akong magsalita, hindi kayo dapat magtampo sa akin. Romans chapter 9, verse 13. Isang verse lang po yung aking gusto ni ano. Sabi po kasi dito sa Roma Kabanatang 9, talatang 13, gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, datapat si Esau ay aking pinapunta. You know, every one of us really find favor from God. Naniniwala ako na bawat sa puso atin, nahanap natin yung favor ng Panginoon sa bawat isa. Kasi naniniwala ako na maraming tinawag talaga ang Diyos. Napakaraming tinawag. Pero kakaunti lamang mo talaga yung tumugon sa pagtawag ng Panginoon. Siguro sa CTC, hindi lang talaga tayong 50 na naririto ngayon na inimbitahan para yung tumugon. Napakaraming pastor ang naging bunga ng CTC, from human mission to CTC. Napakaraming pastor ang naging bunga po niyan. They were sent off talaga kung saan-saan tayo nakarating. Kung saan-saan dinala ng Panginoon para po gamitin ng ating Diyos sa gawain. At sa mamamagitan po ng ating paaralan ay nakita natin na kahit hindi tayo karapat-dapat, but God let every one of us to be used for His ministry. Ako po ay isang hamak lamang na song leader sa aming pong church sa God's Miracle Foursquare. Galing din po ako sa Foursquare. Pero ayaw kasi ang bigyan ng lisensya ni Pastor Tibio. Yes. Kaya malis. si Pastor Tibio. Sa totoo lang po, napakahirap po kasi kapag nag-independent ka, napakahirap po talaga na pagdaraanan mo. Sobra po talaga. Yung mga kaklase ko po noon, sina Pastor Chris, sina Pastor Roland, may mga church po kasi na naka-umbrella sa kanila. Pero ako po talaga, nung nag-umpisa po ako sa Aurora, talagang wala. As in talagang halos umiiyak po ako sa Panginoon. Sabi ko, paano ako mag-dedicate, paano ako magkakasal, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lisensya. Napakaselan po sa Aurora kapag alam nilang bogus kang pastor at wala kang lisensya, sisitahin ka nila. Kaya that time, hindi ko alam, tuliro ako kung saan ako kukuha. And praise the Lord, I thank the Lord for Pastor Di Malanta. Alam niyo po si Pastor Di Malanta, kung anong ginawa sa akin para lang ako bigyan niya ng lisensya ng Living Word Church. Alam niyo po, pinunta ko siya sa school, sa Bible school, nagtuturo siya, sir. Nakikiusap ako sa kanya, nagbigyan mo ko ng lisensya. Pagkatiwalaan mo ko kahit 3 taon lang. And afterwards, bitawan mo na ako. Sabi ni Pastor Di Malanta sa akin, hindi ko may pagkakatiwala sa iyo yung iglesia, yung lisensya ng iglesia namin sapagkat malay ko kung anong mangyayari. Pero sabi ko sa kanya, inaanak mo ko sa kasal, hindi mo ako pagbibigyan. So hindi niya ako pinagbigyan.
Alam niyo po, ginawa ko, sinundan ko po siya. Umuwi po siya ng break ng school. Umuwi siya sa bahay nila. Sinundan ko pa po. Sabi niya, mag-i-idlip muna ako. Umidlip po siya. Binantayan ko talaga. Tapos sabi niya sa akin, babalik na ako sa Bible school. Bumalik ka na ng Aurora. Sabi ko sa hindi ako babalik ng Aurora hanggang wala akong blessing na lisensya. Tapos sabi niya sa akin, sige, papayagan na kita. So I really thank the Lord. Alam niyo kung bakit ko sinasabi ang bagay nito? Lahat po tayo, naghahanap tayo ng mga bagay na kung saan i-fit natin yung sarili natin just to be a really right servant of God in the church. Pero katulad ni Jacob, naniniwala po tayo lahat tayo hindi tayo karapat-dapat. In terms of our weakness, in terms of our character, in terms of our knowledge, we are not of everything. Wala po tayo. Pero katulad ni Jacob, sabi doon sa talatang binasa natin, kinalugdan siya ng Diyos. Sabi sa talata, inibig siya ng Diyos, but Esau were not. Alam niyo po si Esau, he's really a good man. He's really a good son. Wala po tayong maitipinta si Esau kapag tinignan po natin ang pamumuhay ni Esau. Pero doon po makikita natin, it is God's choice. It is really God's decision to make His love, His sympathy, His decision to let Jacob be the one who is really yung magiging kanya, yung gagamitin po niya. Alam natin kung sino si Jacob. Jacob cheats. Jacob lies. And Jacob has that heart of selfishness. Amen. Meron siyang ganong klase ng lahat ng kahinaan. Meron siyang lahat ng ganong kapintasan sa kanyang buhay. But God chooses him. Siya yung pinili ng Panginoon rather than Esau. Sabi sa Genesis 27:17, gusto ko po natignan po natin ang mga bagay nito because hindi natin maintindihan why Jacob, even though he's a cheater, he was chosen by God. At kanyang ibinigay ang pagkain masarap at natinapay at kanyang inihanda sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya'y lumapit sa kanyang ama at nagsabi, Ama ko, at sinabi niya, narito ako, sino ka, anak ko? At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin, bumangon ka, ipinamamanig ko sa iyo, maupo ka at kumain ka ng aking usa, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, ano kay dali mong nakasumpong anak ko? At sinabi niya, sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon mong Diyos. At sinabi ni Isaac kay Jacob, lumapit ka dito, ipinamanig ko sa iyo upang hipuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi. At lumapit si Jacob kay Isaac, at na kanyang ama, tinipo siya at sinabi, ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang kamay ay mga kamay ni Esau. At hindi niya nakilala sapagkat ang kanyang kamay ay babalahibo gaya ng mga kamay ni Esau na kanyang kapatid. At sa gayoy binasbasan siya at sinabi niya, ikaw bang tunay na aking anak na si Esau? At sinabi niya, ako nga. At kanyang sinabi, ilapit mo sa akin at kakain ako ng usa ng aking anak upang basbasan ka ng aking kaluluwa. At kanyang inilapit sa kanya at tumayo siya at siya'y dinalhan niya ng alak at uminom. You see, he's really a cheater. Ilang beses na tinanong siya ng kanyang tatay, are you Esau, my son? And he said, I am. I am your son, Esau. Ang sabi niya po doon. Kaya kung titignan po natin, he's really not worthy. Hindi siya karapat-dapat. Amen po ba? Kung titignan po natin, kahit na anong parte, kahit na anong bahagi ng pagpapala na ibibigay ni Isaac sa kanya, is not worthy. Hindi po siya karapat-dapat. Pero, wala tayong magagawa. Why? Sabi ko nga po sa inyo, it is God's choice. Sabi mismo ng salita ng Diyos, inibig niya si Jacob at kinaputan niya si Esau. Esau was being obedient to his father. Esau who loved his father, but God loves Jacob. Kaya siguro masasabi po natin na titignan natin yung talatang ito, Jacob is our life. Siya tayo.
Hindi natin masasabi na tayo si Esau, but we are like Jacob. We are weak. We are full of cheats in our lives. Maaring hindi tayo tapat. Maaring marami tayong naging kahinaan. Marami tayong mga bagay na nagagawa. At maaring hindi tayo maging marapat. Dalingkod ng Panginoon. But, who makes decision? To let us stand as His servant. Walang magagawa ang tao. Kahit na pumipigilan tayo ng maraming mga tao, but if really God's love and God's decision is in us, no one can stop us. Wala po makapipigil. Amen? Kaya dito, makita lang natin, bakit, ano ba yung ginawa? Gusto ko po kasi makita natin, amen po ba? Gusto ko po makita natin, ano ba yung ginawa ni Jacob? Why he has that, yung puso niya, bakit nabihan niya yung puso at isipan ng ating Diyos? Why? He's being loved by God. Anong ginawa niya? Remember, nasa tiyan pa lamang si Jacob at saka si Esau. Hindi na pumapayag kagad si Jacob na mauna si Esau. Ang gusto niya po, siya ang mauna. Kaya nga sa lahat daw ng ipinanganak, sila lang daw yung nakita isang bata nakahawak sa sakong ng kanyang kuya. Amen? Why? Because at that time, Jacob wants to fight his rights. Amen po ba? Yun yung makikita natin dito na si Jacob, hindi niya papayagang alisin ng sino man sa lahat ng mga tao na nasa kanyang kapaligiran yung karapatang ipinagkakaloob sa kanya. Alam niyo po, lahat po ng nangyari sa atin bilang pastor ay that is really the rights that God has given to every one of us. Nung tinawag po ako ng Panginoon, hindi ko po talaga alam na magiging pastor din ako. Ang decision ko lang kung bakit ako nag-aaral ng Bible School is for me to be equipped as Sunday School teacher. Pero hindi po ako magpapastor. Dahil ayoko po talagang maging pastor. Dahil yung pastor namin laging pinakain noodles, itlog, noodles, itlog, tuyo. Sabi ko, mahirap ang pastor. Mas mahirap. Kaya po yan, nandiyan si Pastor Ray Asis, yan po yung aking laging kasama sa gawain ng Panginoon nung nasa Bible School kami. Alam niyo po ba na nag-apply po kami ni Pastor Ray ng passport para kami ay mag-abroad. Aalis na po talaga kaming dalawa para mag-abroad na lang. Sabi namin, sige, mag-abroad na lang tayo. Huwag na tayo maging pastor. Pero hindi po pinahintulutan ng Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi talaga kami makakawala. Kahit na anong gawin namin, kapag ikaw ang pumili sa amin, hindi kami makakawala. Kaya siya po, yun yung isang desisyon na kanyang ginawa. Mula doon sa kanyang, sinabot mo na ng kanyang ina, he really fights for it. Hindi siya po pumayag na mawala yung gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. And really what happened, di ba? Dumating sa pagkakataon na nagutom si Esau, galing sa pangangaso, dumating siya sa bahay, gutom na gutom. Anong sabi po ni Jacob? Sabi ni Esau kay Jacob, please, son, sell me your birthright. Being the firstborn. Sa totoo lang, kahit na po, ang ilan niyo po bang iniisip ni Esau at that time? Kahit naman ipagbili ko sa iyo, ibigay ko sa iyo yung pagkapanganay, hindi pa rin mawawala sa akin ang pagkapanganay. Amen? Totoo po yun. Kasi kahit nasabihin mo sa akin, ikaw na yung panganay, ako na yung bunso, hindi po natin mababago ang sitwasyon. Si Esau ang panganay, si Jacob ang bunso. Pero, alam po kasi, alam niyo po ba, meron sinasabi dito na naiintindihan ng unawaan mismo ni Jacob, yung tinatawag na birthright. Hindi niya bibitawan yung birthright na yun. Kaya po, hindi pumapayag si Jacob at that time, sige, ibigay mo sa akin ang pagiging firstborn and then I will give you the soup. Ano pong ginawa ni Esau? O sige, sabi niya, sa iyo na yung pagkapanganan, akin na yung soup. Kasi gutom siya eh. At that time po, natanggap na po ba agad ni Jacob yung pagiging pagkakaroon ng birthright? Not yet. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kahit na nasa kanya lang, so, hindi mababaliktad ang sitwasyon, panganay at bunso. Hindi po yun automatic. Hallelujah. Hindi po yun pagiging automatic. What happened? Ano po ang nangyari?
Ang nangyari po, right after that one, amin po ba, pagkatapos po na nangyari ang bagay na yon, ang ginawa po, Jacob wrestled against God. Diba? Sa bundok po. Habang siya'y nananalangin, he encountered the angel of the Lord, which is God. Di ba? Ang Diyos. Ang sabi niya doon, I will not let you. Amen. Hindi kita papayagan hanggat hindi po ako binabasbasan. Ibig sabihin, he really fights for it. Pinaglaban niya. Hindi siya papayag na naibigay na sa kanya, tapos mawawala pa. Mga minamahal na kamanggagawa, ibinigay na po sa atin ng Panginoon. Huwag nating papayagang mawala. We need to overcome. Tandaan po natin, ang pinakamensahe po ng Biblia from Genesis up to Revelations is to overcome. We need to overcome. Naniniwala ako kasi, di ba lahat tayong nagbiministeryo, maraming pumipigil financially. Hindi lagi maginhawa tayo. Sabi ko nga, Lord, ang hirap talaga. Bilang mga pastor, mag-preach ka lang ng tithes sa loob ng church. Ano sasabihin ng mga membro? Walang pera yung pastor natin. Kaya, tithes na naman ang itinuturo. Hallelujah? Nalimisinterpret. Kasi ang alam nila, kapag dating sa pera, si pastor nangangailangan. Amen? Dumating mga sa pagkakataon, kumuha po ako ng motor. Ang sabi po ng mga miyembro, saan kaya kukuha yan si pastor ng pambayan? Wala naman siyang trabaho. Ang sakit po. Hallelujah! Ang sakit ng naranasan ko nung narinig ko yun na sinasabi nila. But God proved to them. Tandaan po natin mga pastors, mga lingkod ng Panginoon, bagamat nasa kanila nang gagaling ang tithes, hindi silang nagpapakain sa atin. Ang Diyos ang nagpapakain sa atin. Kapag ibinigay na nila ang tithes sa church, hindi na nila yung pera. Pera yun ng Panginoon. At kapag ibinigay na sa inyo yung inyong love offering, hindi po yun galing sa kanila, galing iyon sa Panginoon. Kaya kailangan namin ipaglaban. Katulad ni Jacob, ipinaglaban niya kung ano yung meron siya. Dahil sabi nga doon God loves Jacob. Kaya yung pagmamahal ng Panginoon, huwag natin sayangin. Kung minahal tayo ng Panginoon ngayon, alam ko po, lahat ng mga anak ng Diyos mahal niya. Pero naniniwala kong iba ang pagmamahal ng Diyos sa mga pastor. Dahil tayo ang ginagamit niya. We are the vessel of His Word. Tayo yung channel ng kanyang katotohanan. At kung ano man ang mangyayari pagdating doon, di ba, nakikita natin ngayon, bunga tayo ng CTC. Amen. Whether we like it or not, hindi man natin kilalanin si Pastor Sheen na siya yung naging founder, hindi man natin kilalanin si Pastor Eddie na naging admin. Whether we like it or not, sila yung nakatulong sa atin. Alam niyo po ba si Pastor Eddie? Ngayon niya lang maririnig ito. Alam niyo po ba napakasaya na niyan? Pati po yung damit namin na marumi, tinitignan niya kung nakatupik sa tabi ng tama. Diba? Tapos, pati yung pagsasampay, kailangan yung underwear namin nakatakip ng t-shirt. Ganun po siya ka-strict sa amin. Sobra. Papasukin niya lang ang dormitory namin. Kung marumi, lagot kami. Yung mga salamin, ginaganyan po niya yan. Sobra. Pero alam niyo po, lahat ng strict pala nila makatutulong sa amin. Nakatulong sa atin. Amen po ba? Kaya naniniwala ko that everything, amen, lahat yun pinagtagpi-tagpi, pinag-ugnay-ugnay ng Panginoon para i-train ang bawat sapo sa atin. At nagpapasalamat tayong lahat ngayon because God's favor is in us. Yung pabor ng Panginoon. Pero kailangan natin ipaglaban. Sabi nga ni Pastor Tim yung kanina, lumaban tayo hanggang sa matapos ang daigdig na ito. Amen po ba? Bilang pagtatapos po, I want to call my son. Mayroon po kaming awitin na inaawit po sa church. And this song is really, yung mensahe po nito, lagi po namin pinapaawit dito sa aming iglesia to remind all the Christians. But this is a reminder for all the pastors. Alam ko po si Pastor Shin, alam niya po ito dahil ito po ay may Korean version. Amen. God, please, pwede po bang paki-assist yung sa gitara kasi hindi namin lang ito, pang Manila lang po kami.
Hindi, iba po yung sa kanila. Meron iba yung tunog eh. Baka magkamali kami, magbayad pa kami dito. Pastor Chris. Ang awitin po ito ay may pamagat ng mission song. Ito po ay inaawit ng mga nagbimisyon, inaawit ng mga pastor. At gusto po namin na marinig niyo po yung mensahe na ito because sabi ko nga po sa inyo, we should really fight bilang isang pastor. Kahit na anong mangyari, magkakalayo man tayo. Amen. Ay alam ko nagpapanalaginan tayo sa bawat isa. At yung panalangin na yun ay napakalaki yung nagagawa. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon, tatahakin ang piniling daan kay Jesus makipot man. Krus na binigay aking ipapasan, at sa dulo ng aking daan makikita ang aking Ama. Banal na Diyos, dakilang Diyos, tinanggap ako upang makita ka. Hanggang sa pagbalik ng ating Diyos, mananatili sa aming pagtakbo, matakpan man ako nitong mundo. Nakatayo magpupuri sa'yo, tagapagligtas nitong mundo. O Diyos, maghihintay sa'yo, aking halin ang buong mundo. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon, tatahakin ang piniling daan o kay Jesus makipot man. Krus na binigay aking ipapasan, Diyos, tinanggap ako upang makita ka. Hanggang sa pagbalik ng aking Diyos, mananatili sa aking pagtakbo, matakpan man ako nitong mundo. Nakatayo magpupuri sa'yo, O Diyos,
ituloy po natin kung di pinagagawa ng Panginoon. God's favor is in us. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Sa pamula sa palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat, Pastor Manny Maliwan of Las Piñas. Purihin ng Panginoon. Pagpalain itong patuloy ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. We are approaching the last part of our program this morning. Meron po tayo na bulungan po ako kanina. No? After the closing prayer, then we will be having a picture taking. In fact, naalala ko, Pastor Eli, it was almost a year since the last reunion natin, January 23, last year. This year. Nung nag-reunion tayo. Wow! Nakakaluwag-luwag pala tayo sa budget kasi wala pang 1 year, nag-reunion ulit tayo. Sino may mga nandito nung January 23, nung nag-reunion tayo? Alas lahat, purihin ng Panginoon. Sana po ay sa mga susunod na ganitong gathering, ay makasama po namin kayo ng patuloy. Katulad ng sinabi ng ating former administrator, yung presence po natin napaka-importante. And we hope and pray, makasama po natin ng patuloy si Pastor Emil David and some of the professors siguro and other faculties po kung loloobin po ng Panginoon. And you know what, before we close in prayer this afternoon, I asked Pastor Reverend Sheen kung kailan siya babalik ng Korea. Actually, dumating siya ng Saturday ng umaga. And then, he will be coming back tonight. Going back to Korea tonight. So, siguro po, hindi po kalabisan kung ibibigay po natin yung ating panalangin, ang ating mga pagpapala, ang ating mga blessings sa kanya. Can we ask Reverend Sheen to stand here and we will pray for you? Can I ask Pastor Lennon? Pastor Lennon, pwede bang ipag-pray natin si Pastor Sheen? Can we all stand up? Hallelujah. We will bless you, Pastor Sheen, by prayer. Pastor Lennon, can you indulge us? Isa sa mga first batch ng Newman Bible College Magiting na kamanggagawa ng Panginoon from Bataan. Purihin ng Panginoon. Siguro, ilulat po natin ating kamay. Bless po natin ang ating Reverend Sheen. Lahat po ng mga magandang bagay ay bigla po natin sa kanya. Father, we thank you for Reverend Sheen sa aming founder, Human Mission. Salamat sa buhay po niya, Panginoong Diyos. Naging resulta kami ng magandang bagay na nangyari ngayon. Kaya kami po ay naglilingkod sa iyo dahil po, Panginoon, sa anak mo na ito na ginamit mo para maraming maabot ng mga kaluluwa. Kaya dalangin po namin and we declare, Lord, blessing upon blessing, favor by favor, good health. As you said in your word, Lord, with long life, we will satisfy Him. Salamat po. At patuloy po yung desire ng puso niya na mabuo muli ang Human Bible College. Sa pangalan mo, Lord, wala kang imposible. Gamitin mo po ang lahat ng kaparaanan, ng mga legal na kaparaanan, Panginoon, upang mangyari yung kalooban. Sapagkat itong nais mo, kalooban mo, maraming maglingkod, matrain sa iyong uwasan, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat nais mo lahat ay maligtas. Kaya Lord, we continue to bless Him, Panginoon. At sa kanyang pag-uwi, ang iyong mayamang biyaya, ang iyong pagpapala, magsama ng Espiritu Santo, manatili po sa kanya, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa buhay niya. Naniniwala kami na desire ng puso niya ay mangyari sa iyong kapulihan at kalulatias. Maraming salamat po at pinabalik namin lahat ng pagpuri sa ilaman sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Pastor Lennon. Thank you, Pastor Sheen. Let's remain standing. Let's call on Pastor Ray as he's to close us in our prayer for this morning. And then we will continue on to the next program after this one. Sige po, tayo po yung madalangin. Let's close our eyes. Yes, Lord. Salamat po, dakilang Diyos, O God, sa opportunity, O God, na pagtipon-tipunin mo at pagsamasamahin, Panginoon, ng lahat
na mga nag-aaral mula sa Newman and CPC, O God. Salamat po, O Lord God, na tunay po na we are proud, O God, na kami po ay bahagi at tinawag mo, Panginoon, upang makapag-aral, upang mapagtibay ang panawagan ng bawat isa, Panginoon, O God. Lord, salamat po, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, ang lahat na nangyayari po sa buhay namin ay mayroon kang kadahilanan ng dakilang Diyos, O God. Kaya, salamat po sa reunion, salamat po sa get-together, salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat estudyante, Panginoon, na nanggaling pa sa malalayong lugar, Panginoon, na inipon mo kami, Panginoon, O God, at walang imposible, Panginoong Diyos, O God, ipinakita mo, Panginoong Diyos, O God, Lord, sa mga oras na ito, sa pagtitipong ito, Panginoon, ang kagandahang loob mo, ang mga pagpapala, ang mga favor, Panginoon, na ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ng mga pastor, manggagawa na narito, Panginoon, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga narinig po namin, mga inspiration na salita, mga encouragement, Panginoon. Salamat po at nakita po namin ang aming mga kaklase, aming mga kamanggagawa, Panginoon, aming mga guro, especially, O God, Reverend Shin, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. Lord, I am 16 years old, Panginoon, nung nakita ko siya. But this time, I am 48 years old, O God. Nakita ko, Panginoon, yung strength na binibigay mo sa kanya. Salamat po, O Lord. And we are praying in the name of Jesus, O God. Ano man po, Panginoon, yung pinapagawa mo sa kanya, Panginoon, O God, sa bansang Pilipinas ngayon, Panginoon, na pinabalik mo siya, Panginoon. Father God, we pray in the name of Jesus Christ, O God. Hayaan mong mangyari po ito, Panginoon Diyos, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang katuwiran mo, ang panuntunan mo, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon, at kung paano ang dagat, Panginoon, ay hinati mo, Panginoon, upang makalakad ang mga Israelita, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, sa tatahangin, Panginoon, na pinapagawa mo kay Reverend Shin, Panginoon, O God. Hawiin mo lahat ng balakid, Panginoon. Hawiin mo lahat ng mga distraction, Panginoon, God. And we are praying, O God, lead your way, O God, sa kanyang gagawin, Panginoon Diyos, O God. Kaya naman, nagilang Diyos, salamat po sa oras na ito, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, napalakas kami, naranasan namin ng agalakan, nakita po namin ang buhay ng bawat isa, malakas, nagpapatuloy, may kagalakan sa buhay, Panginoon. At salamat, Panginoon, nakita po namin ang bawat isa, lumalago, nagbubunga, pinagpapala mo, Panginoon. O Diyos, maraming salamat po, Panginoon. At ang dalangin po namin, O God, marami pang pagtitipon na ganito, Panginoon, ang pagsasama-sama, Panginoon, ng mga Newman student, CPC student, Panginoon, O God, upang lalo pong pagtibayin, Panginoon, na ang pagtatayo ng Newman Mission, Lord God, Bible School ay hindi na sayang yung pagtatayo, Panginoon, ng CPC Seminary, Panginoon, ay hindi na sayang, Panginoon, O God, sapagat maraming kaluluwa, Panginoon, ang nakakilala sa iyo. Maraming iglesia, Panginoon, ang nabuksan, maraming manggagawa, Panginoon, ang patuloy na na-raise sa Panginoon sa pamagitan ng mga estudyante na naging pastor na manggagawa na, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, O God, sa pagkatapos ng aming panalangin ay patuloy, Lord, na maging matatag kami hanggang sa dumating ka, hanggang sa huling hininga ng buhay namin, Panginoon, that we will stand, O God, into your principle that you have given to us, O God, that our labor is not in vain, O God. Ang mga pagpapagal ng ginagawa ng bawat isa, Panginoon, ay hindi nasasayang, Panginoon. We give you glory, O God. We give you praise. We give you glory and adoration, O God. This we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen and amen and amen. Thank you very much, Pastor Ray Asis. Siyempre, hindi tayo matatapos sa oras na ito na hindi natin i-acknowledge at pasasalamatan si Pastor Eddie Higyo at ang kanyang buong congregation, worship team, sa pag-accommodate sa atin sa umagang ito. Maraming salamat po, Pastor Eddie Higyo. Alright, so magpipicture taking po tayo. Tulungan po natin dito. Maglagay tayo ng mga upuan dito bago tayo mag-lunch. Let's have our photo op. Tapos pipindutin mo ito. Sige.
Para... In between, Pastor Shin, siguro yung mga teachers, admin. Bigyan natin ng upuan sila, Pastor Emil Levin, Pastor Ben, pagtupo sila. Pastor Emil, pwede mo kayo umupo. Pastor Ray, upo ka. Pastor Ray, sagala. Sit down. Dagdagan mo natin yung upuan. Dagdagan mo natin. Sige po. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Yun. Sige. Yan. O, tayo sa taas. O, yung mga gwapo nasa taas. Sama na yung anak niya ng Pastor Manny. Yung mga naka-uniform. Sama na. Tara. Saan ba kami haharap? Saan ba kami titigil? Dito muna po. Alright, sa gitna. Sa'yo muna. Sa gitna. Meron pa bang good picture? Alright, sige. Pastor Josh. Okay, ready? 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Last one for safety lang. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Pwede mo ba magpa-picture si Pastor Shin tapos yung mga admin and pictures lamang? Sige ba, para at least meron tayong Pastor Emil, please. Opo tayo. Upo tayo. Sige, tayo na lang. Alright, sige. Alright. Yan. Purihin ang Panginoon. Per batch. Gusto niyo ba per batch? Sige, per batch. After nila. Habang piniprepare yung food. Yung man. Okay. Alright. Sama natin yung first batch with Pastor Shin. Sila Pastor Lennon. Pastor Josie. Newman muna. Hindi pa CTC. Newman muna. Tagalin natin yung upuan. Sorry. Para hindi masyado crowded tingnan, magulog tingnan. Newman, yung mga naka original, Newman. Nahuli oh. Saan balis? Alright. Sister Jo, Ismael, wala na? Umuwi na? Umuwi na sa Lord? Umuwi sa bahay? Bahay na. Okay, ready? 1, 2, 3. Ano po? 1, 2, 3. Yes. Alright. First batch ng CTC. Manny, Roland, Irene, Leslie. Si Rose, sama natin si Rose. Sama ka ba doon? Sino ka? Ayan, si Billy. Dito muna. Okay, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wait lang. Okay, 1, 2, 3. Alright. Thank you. Yung huling batch, hindi namin na lang. So, forward na lang po kayo. Kayo na. Pasensya na, pinabutan eh. Oh, sama-sama na sila.
Sama-sama na. Yan, sama-sama na yung... Sino? Move ng konti. Hindi, may... May sarili naman silang picture. Mga faculty. Yan o, sakto na o. Okay, ready? 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay. Ayos. Alright, maraming salamat po. Pwede na po tayong bumalik sa ating mga upuan. Habang pinag-prepare ko yung ating lunch, meron pong pinrepare si YouTuber Billy Sandala. Wala. Di ba, Errol? Ha? Meron ba? Wala ako. Okay. Yung mga picture? Video. Slides lang yun, slides lang. Slides lang. Yes.
Picture tayo. Ha? Nasa door tayo. Nasa door tayo. Ano? Wala mo. Wala. Bala ko nga sanang... Hindi ko lang nakita. Hindi ko lang nakita. Pa-picture ka tayo. Go, go, go. Pastor Chin. Ay, nipin, no? Picturean mo kami dito. Makiabe yan. O, sige, dali. Punta na kayo doon. Sige. Dad, Sino makatingin kanina? Ayan. Okay. Okay na, okay na. Ako naman. Oh, next. Joshua, mag-prepare na kayo doon. One more. Okay. Punta na kayo ka rin, Joshua. Magpupunta ako. Oo. Saan ito? Oh, ready? Makatik doon. Okay. Oh, sino? Oh, ika naman Kenny. Picturean mo kami. Kenny. Oh, tara, Jo. 1, 2. Picture. Wow. Oh, ready, sing. Oh. Ready? Alright, sige, meron kong kapapicture, wala. Alright, let's pray for the food, Father God. We thank you, Lord God, for the sweet fellowship that we have. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na amin pong narinig. Salamat sa amin pong mga klase, O Diyos, na patuloy na iningatan at nakasama po namin ngayong araw na ito. Patuloy po namin itinataas at pinagpapasalamat at lahat po ng pagpapala namin pong tatanggapin o tinanong na kanina pa, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan at provision sa bawat isa sa amin. Yes. Lord God, we continue to pray, Lord God, and thank you, Lord. Appreciate, Panginoon, ang generosity, Panginoon, ang mga nabigay, Panginoon, ni Reverend Sheen. Salamat, Panginoon, sa accommodation, Panginoon, ang ministry ni Pastor Eric Video. Ang lahat, Panginoon, ng narito, O Diyos, na hanggang tumanggap ng mga pagpapalang ito, O Diyos. Ibalik mo sa kanila, Panginoon, ng higit pa sa kanilang inaasahan. Yes. Thank you, Lord God, and bring back all the glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Paano ba? Buffet? Buffet ba?